Verse 45 to 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ito po ang ika-4 na salita ni Jesus bago siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Eli, Eli, lema sabachthani, isa po itong Aramaic phrase. At sa Tagalog naman po ay Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Ito po ay isang sigaw ng ating Panginoong Diyos na nagpapahiwatig ng damdamin. Amen? Siguro nung panahon na to, ito yung lowest point talaga ni Jesus Christ. Dahil pagod na siya, hirap na siya. Ano na kaya yung nararamdaman ng Panginoong Diyos ng mga oras na to? Dahil ilang oras na siya nung nakapako sa krus, hinampas na siya, hinagupat na siya. Kung ano may pinagagawa sa kanya, marahil pisikal, emosyonal na sakit ang nararamdaman ng ating Panginoon Diyos nung oras na yun. Kaya nasabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Marahil mga kapatid, palaisipan to sa bawat isa sa atin kung bakit ito sinabi ni Jesus. Tama? Pinabayaan niya ba talaga ng Diyos Ama ang Diyos? Pinabayaan niya ba talaga ni Jesus, ng ating Diyos Ama, ang kanyang anak na si Jesus? Meron po akong 3 puntos para mas lalo nating maunawaan ang salita ng Diyos. Una, a cry of despair and abandonment. Despair sa Tagalog po, ito po yung kawalan ng pag-asa. Abandonment, iniwan, pinabayaan. Sabi ng Diyos, anak, sabi ni Jesus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ating Panginoon ay 100% human and 100% God. Amen? Nagkatawang tao ang ating Panginoon para tubusin ang ating mga kasalanan. Ang sabi sa Hebreo 2:4, Hebreo chapter 2 verse 14, naging tao rin si Jesus at tulad niya'y may laman at may dugo. That's why He really felt the pain. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, nai-imagine kaya natin kung gaano yung sakripisyo ng Panginoon, kung gaano yung sakit na nararamdaman ng Panginoon habang sinasabi ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen? Siguro ng mga oras na yon, pagod na siya, nasasaktan na siya, hirap na siya. Kasi yung kasalanan na dapat nasa atin, pinasan ng Diyos, dinala ng Diyos. Kaya yung nararamdaman natin, kapatid, nararamdaman din ng Diyos. Kaya kapag malungkot ka, malungkot din ang Diyos. Kapag nasasaktan ka, kapatid, nasasaktan din ang Diyos. Minsan nakala mo walang pakialam sa iyo Diyos, iniwan ka na, pinabayaan ka na. Hindi. Akala mo lang yun. Isip mo lang yun, dala lang yun ang kaaway. Pero kayo naman, hindi ka iniwan at di pinabayaan ng Diyos. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Amen. Amen. Maliban sa sakit na naranasan niya, ay meron pang mas masakit doon. Dahil sa mga oras na yon,
The greatest pain that Jesus encountered was separation from God the Father. Dahil bit-bit ng Panginoon Diyos ang kasalanan na dapat tayo ang tumanggap, pansamantala siya ay nahiwalay sa Diyos. Kasi ayaw ng Diyos sa kasalanan. Hindi pwede magsama ang Diyos at ang kasalanan dahil banal at mabuti ang Diyos. Kaya nung oras na yon, nagkatawang tao siya, binitbit niya yung kasalanan natin, tiniis ng Ama ang kanyang anak para sa atin. Bilang isang magulang, gano'ng kasakit yun? Ako bilang isang ina, napakasakit na yung anak ko, titiisin ko, nakikita ko, hinahampas, sinasakta ng ibang tao, sobrang sakit nun. Pero kailangan tiisin ng Diyos Ama ang lahat. Dahil pag hindi na ganap ito, walang kaligtasan. At walang buhay na walang hanggan kung walang Diyos na namatay para sa atin. Ang sabi sa 1 John chapter 1, verse 1 to 2, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ito po ang nagpapatunay dito sa verse na to na lagi silang magkasama. Pero nagkaroon sila ng separation that time dahil inako ng Panginoong Diyos ang kasalanan natin. Kaya sobrang sakit sa kalooban ng Diyos at ng Diyos Ama ang nangyari iyon. Pangalawa po ay ang the significance of Jesus Christ. The significance of Jesus Christ. May mga dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan mag-suffer ni Jesus. Alam ba natin kung bakit pinako ang Diyos? Marahil alam nga natin, pero hindi natin lubos na naiintindihan. Kasi kung lubos na naiintindihan natin, mga kapatid, iiwasan mo yung kasalanan. Tatalikdan mo yung kasalanan. Dapat galit ka sa kasalanan kung totoong naiintindihan mo. Ayaw ng Lord sa kasalanan. Hindi kayo pwedeng magsama ng Diyos kung makasalanan ka. Lagi mo sinasabi, gusto mo mapunta ng langit. Lagi mo sinasabi, mahal mo ang Diyos. Pero totoo, hindi mo kayang patunayan. Amen? Ang sabi po sa Psalms chapter 22, verse 1 to 2. Ito po ay awit ni Haring David at ang sabi dyan, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinulungan? Ito po yung awit ni David sa Book of Psalms. Ito po ay nasa Old Testament. 1,000 taon na ang nakalipas. Pero ito po ay muling naganap. Ito po ay muling nangyari because this is the fulfillment of the prophecy. Jesus fulfilling the prophecy na galing sa awit ni David. Nasulat ito sa Old Testament dati pa, bago dumating si Jesus. Amen? Napaka-amazing. Kasi nakikita dito na pinapatunayan dito kung gaano katotoo at gaano katunay ang Diyos na sinasamba natin. Amen? Maaari po ba natin palakpakan ng Diyos na buhay? May mga dahilan pa, kapatid, kung bakit napako ang Diyos. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen? Malinaw ang sinabi, hindi nagkasala si Kristo. Ang Diyos ay banal.
Ang Diyos ay pure. Pero bakit siya yung napako dun sa krus? Para saluhin yung kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Kaya sino tayo para hindi sumunod sa Diyos? Wala ba tayong pusong mapagpasalamat? Na Lord, salamat kasi iniligtas mo ko. Kasi dapat tayo yun eh. Dapat tayo yung napako sa totoo lang. Deserve ba natin to? Lahat ng meron tayo ngayon? Yaman, ari-arian, bahay, kotse, pera, negosyo, pagkain sa araw-araw, tubig sa araw-araw, maayos na buhay. Deserve ba natin? Hindi natin deserve. Kasi yung makasalanan tayo eh. Pero pinatawad tayo ng Panginoong Diyos. Inibig tayo ng Panginoong Diyos kahit tayo ay makasalanan. Kaya sino tayo para hindi sumunod? Maaari po ba natin palakpakan ng Diyos? Isa pa sa mga dahilan sa pag-iyak ng Panginoon, sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ang sarap isipin, kaya nakakalungkot din isipin, na habang inaagupit pala yung Diyos, habang binibilangan pala, 1, 2, yung sakit na yon, kapatid, di kami gumagaling. Yung Diyos yung nasasaktan, pero ikaw yung gumagaling. Ikaw yung nagkakaroon ng kaligtasan, ng kagalingan. Anong sabi dyan? Nais ng Panginoon na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay lubos mo siyang makilala. Ang kalooban ng Diyos ay mapapalapit ka sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos ay ibigin at paglingkuran mo siya ng buong puso. Amen? Kaso yung kalooban ng Diyos, minsan parang hindi natin sinusunod. Kasi mas sinusunod natin yung sarili natin. Di ba paulit-ulit ng pinapangaral ng ating bishop? Born again! Ano ba yung born again? Religion ba yon? Ang born again, yung dati mong pagkatao, tinapon mo na, iniwan mo na, dahil nakipag-isa ka na kay Kristo. Bago ka nang nilalang. Dapat iba ka na. Di ba last week, iba ka na. Kitang-kita ko, iba ka na. Kaya mo bang sabihin sa sarili mo yun o sa katabi mo yun ng iba ka na? Lagi na lang tayo nag-church, mga kapatid. Lagi na lang natin narinig itong mga aral na to. Paulit-ulit na lang. Alam niyo yung kulang? Yung pagbabago. Walang pagbabago. Amen? Sabi ni Chairman, suportahan yung gawain. Walang sumusuporta. Kaya nyo na yan. Hindi naman ako leader eh. Hindi naman si ano. Sabi nga po, unity! Tayong lahat, yung katabi mo sa kanan mo, sa kaliwa, sa likod, sa harap, tulong-tulong para sa pagpapalawak at pagpapalago ng ating iglesia. Sabihin mo sa kapatid mo, magpagamit ka na kay Lord. Pag-amin mo na yung talento mo kay Lord, kinakalamang na yan. Yung marunong umawit sa Panginoon. Marunong sumayaw sa Panginoon. Amen?
pinagkakamalan nga siyang baliw eh. Diba? Wala pinagkagawa niya. Sino ba yun? Ano ginagawa nun? Pero wala siyang pakialam. Kasi nais lang ni David ay papurihan niya ang Panginoon. Kaya dapat ganun din tayo. Bigyan naman natin ng katarungan yung pagkamatay ni Jesus. Kasi parang wala na lang eh. Kasi mga kapatid, kung di tayo magbabago, nonsense. Parang di natin binibigyan ng importansya sa buhay natin yung pagkamatay ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Amen. Amen. Ang sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero ang libreng kaloob ng Diyos ay ano? Buhay na walang hanggan na galing kanino? Sa ating Panginoong Diyos. Amen. Isipin nyo guys, libre lang. Libre lang yung regalo ng Diyos. Di mo na kailangan bayaran. Nilapit na ng Diyos sa'yo, binigay na ng Diyos sa'yo, kukunin mo na lang. Amen? Kaya huwag natin sayangin mga kapatid. Magpatuloy tayo sa Panginoong Diyos. Kung tayo gumagawa tayo ng mabuti sa Diyos, natutuwa. Kung gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, nalulugod ang ating Panginoong Diyos, ipagpatuloy natin ito. Ngunit kung kayo ngayon ay naiisip nyo, wala sa ayos sa inyong mga buhay, may panahon pa kapatid. Ayusin natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Then last part, is implication for us. Bilang isang Kristiyano, ano yung tugon natin sa Diyos? Siguro ilang beses na rin natin nasabi to, no? The Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Minsan ba naranasan na natin yung naranasan ni Jesus? Yung iniwan tayo, pinabayaan tayo, piling natin wala tayong kakampi, piling natin wala tayong Diyos. Kaya nasabi natin minsan sa Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Minsan nga mga kapatid, no? Kung sino pa yung mabuti, kung sino pa yung mga mababait, minsan sila pa yung unang kinukuha ng Panginoong Diyos. Pero may purpose eh. Bakit kaya tayo nabubuhay sa mundo? Dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos para magbago. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, kapatid, may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos si Lord sa'yo. Akala mo, yan na? Akala mo, yan na? Di pa yan, kapatid. Sobra-sobrang pagpapala pa ang tatanggapin natin sa ating Panginoong Diyos. Basta marunong lang tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Amen. In conclusion po, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng kasalanan natin, mga kapatid, tinako na ng Diyos. Amen? Siya na yung sumalo ng parusa na dapat tayo yung tumanggap. Ginawa to ng Panginoong Diyos dahil mahal na mahal niya tayo. Jesus will never give up on us. Kailanman mga kapatid, hindi tayo sinukuan ng Diyos kahit matigas yung ulo natin. Amen? Kahit pasaway tayo, kailanman, hindi tayo iniwan at pinabayaan ng Diyos. Kahit marami tayong pagkukulang, hindi tayo sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Pero kailanman, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. Dito po ako magtatapos. Ang tanong po, mga kapatid,
Pinabayaan nga ba talaga ng Diyos Ama si Jesus? Hindi po mga kapatid. Hindi po siya pinabayaan. Hinayaan, pero hindi pinabayaan. Amen? Minsan darating sa buhay natin, hahayaan ng Panginoon Diyos na maranasan mo ang sakit at hirap at pagsubok. Pero kailanman, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na Diyos. Maraming salamat, Pastora Joy. Alam namin, nag-pray ng Pastora, parang ano ba, nag-preach eh.